Inaasahang mas luluwag na ang trapiko sa Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos pasinayaan kahapon ng Runway Manila o ang tulay na magdurugtong sa NAIA Terminal 3 at sa Newport City. Ang ulat, alamin natin mula sa ating kasamang si Alan Francisco. Panibagong proyektong pang-infrastruktura ang muli na namang pinasinayaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ito ay ang Runway Manila o ang tulay na magdudugtong sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 at sa Newport City. Pinangunahan ito ng ilang opisyal ng pamahalaan gaya ni na Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar, Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, Budget Secretary Benjamin Jokno at NEDA Chief Ernesto Pernia. Dumalo rin si Presidential Communications Secretary Martin Andanar at iba pa. Ang Runway Manila ay isang pedestrian link bridge na may sukat na 220 metro. Nag-start yung construction noong December, natapos ng April. So nakikita mo naman with the government support, working with the private sector, matatapos ang mga projects kaagad. Sana para lang makross yung from Newport hanggang sa airport, maabot ako ng 1 oras. Ngayon po dahil sa runway na to, yung mga pasahero na galing po sa airport o yung papunta sa airport, 8 minutes na lang, kahit lakarin na lang nila, meron naman walk-later. Kaya malaking bagay sa ating mga kababayan. Ito rin ang tinuturing na kauna-unahang pedestrian bridge na may moving walkways o walk-lators. Kung tutuusin, malaking tulong nga ang bagay na ito na kung tawagin ay walk-lator dahil mula dito sa umpisa hanggang doon sa parting dulo ay tiyak na mabilis na makararating ang ating mga kababayan, lalo na kung may dala silang mga mabibigat na bagahe. Ang maganda pa rito, ayon kay Secretary Villar, walang ginastos kahit na piso ang pamahalaan sa proyektong ito dahil ang kumpanyang Alliance Global Group Incorporated ang nagpondo rito. Nasa 2,000 katao ang kayang ma-accommodate nito na tiyak aniyang makatutulong upang mabawasan ang trapiko sa paliparan. Actually, no cost to government. Sinuportan lang natin para matapos sa lalong madaling panahon. Yes, this is a classic case na ang private sector nag-fund ng proyekto and with the full support of our government behind us in terms of making sure that yung kailangang magawa para mabilis ang pag-construct ay matupad. Nananatili namang positibo ang ilang negosyante sa Administrasyong Duterte at umaasa sa mga susunod pang proyekto gaya nito. Well, it gives us great confidence na yung mga planong gagawing mga proyekto na yung big infrastructure projects ay matutupad because of foresight and also yung political will ng gobyerno na matupad. Samantala, para naman sa mga sabik ng gumamit nito, sinabi ni Sian na sa Biyernes na April 21 ito bubuksan sa publiko. Para sa PTV News, Alan Francisco.